Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, to be honest, katatapos lang natin reviewin yung FRBL 1 Up 6 Finals, Da Vinci vs Vicente. And sa pagkakaalam ko, yung first part ng video natin doon, sabi ko, I am waiting for this battle, Jabo vs Jesu, yung another bracket ng semis ng Pedestal 4. Kasi sa pagkakaalam ko, uploaded na yung kabilang yung kabilang bracket, yung Nego G versus Drift Professor ata yun, I don't know. So ayun, so bakit ito yung inuna ko, bakit ito yung inaabangan ko? Kasi for me, style clash to. Jabo na more on technical, more on punto, more on bara, kasi yun yung pinantalo niya kay La Supremo, 'di ba? Kay sino ba yung first round niya? Nakalimutan ko na yung sino yung first round niya. Tapos si Jesu naman more on entertainment, comedy, pero andun pa rin yung mga multis, andun pa rin yung mga punto. So at some point may may similarities, pero at some point din may differences. So sabi ko, anong klaseng battle kaya kapag ang mangyayari kapag nagpang-abot sila, pag nagsalpukan sila. Kaya para sa akin, mas excited ako sa battle na. To be honest, shoutout kay Nego G, pero sa tingin ko ito yung for me style clash talaga to. So it's a battle of, lagi ko sinasabi, it's a battle of effectivity, linis ng performance, and syempre kung ano yung content mo sa kalaban mo. So ayun, Jabo versus Jesu, paras pa silang J. So wag natin patagalin to, mabilis lang yung video, and sana mahimay natin din ng maayos to, katulad ng paghimay natin doon sa finals ng 1 of 6. So game. Unang banat para kay Jabo. Game. Pedestal 4. Pakinggan natin. Yo! Tangina pare. Kanina pa ako dito. Ang tagal mo pumunta. Tingnan mo naman yung top pilok mo, malalamog na. Alam niyo ba dapat nung nakaraan pa to? Kaso natapilok siya eh. Halos mag 50-50 yung salbahing yan. Mahiya ka naman kay Righteous One. Nagrarap pa rin kahit kalahati lang. Pero Gogo. sa kabila na nangyari, maingay pa yan. He keeps running his mouth. Tangina mo, hambog. Nung natapilok ka nga, you can't even walk the talk. Hindi ka makapaglakad. Kaya yung event, pinausod mo ulit. Eh kahit dumalo ka nun, wala namang kaso kasi gagapang ka pa uwi. Nagpapausod ka ng event. Feeling star. To ba? Masyado ka nang nahihibang. Sino ba tinalo mo? Si Blizzard? Tangina, joke ba yan? Si K3 yung nga nalunod sa bars ko. Hininga na tuldo ka na ultimo Ayun. si K3 pala yung unang round niya. Tapos Supremo. Tapos ito yung semis. Hibang. Sino ba tinalo mo? Si Blizzard? Tangina, joke ba yan? Si K3 yung nga nalunod sa bars ko. Hininga na tuldo ka na ultimo si Signo sa sobrang takot. Nag-choke na lang. Tas ba't ganyan? Yan, Cygnus pa pala. Pagtapos ko sa nagyoyosi, itong nagchochonky naman. Boss! Ba't ka lagi naka-shades? Sabog-sabugan ka na naman. Alam niyo kung paano siya nakakaporma ng pang Biggie swag? Manonood siya ng sine sabay dedekwat ng 3D glass. Tanga ka ba? Binabalik yun. Patang intentional naman. Pero sige, kailangan mo yun kasi tong kalaban mo, chong, may iba't ibang dimensyon at one-dimensional ka lang. Okay. Pero dun daw siya magaling.
That's what he insisted. Kaya si Choi Fox, pinaulanan niya ng lait. Kasi dun daw siya gifted. Gago, mukha kayo nagpapatagisan kung kaninong salamin ba yung mas tinted. Alam niyo ba track record ng shades nito? Puro W. Good shit. Eh nung tinanggal, boom! Low streak. Debut battle niya dito. Yung shades nakalimutan niya sa labahan. Kaya pagdating kay Radson, choke siya buong laban. Ano ba yan? May kodigo? Kapag natatakpan yung mata, dun siya kampante. Kapag wala, kumpiyansa na sa sagip. Yung dadanasin, di lang basta lugmok, sabog ka pa pare. Kasi para kang gagi man, pag wala kang shades, basag ka palagi. Ba't pa sinali? Sight, ba't pa sinali tong tulongges? Nakakabahala ka kapag ganito. Pasigin yung may nakakainis na boses. Naalala niya sarili niya sa'yo. Gago. Kasi tanginang boses yan. Halatadong pang-olats. Dapat sa finals, mag-undercard kayo ni Nomad. Tangin yung boses niya talagang nakakatawa. Kanina, boses radyo. Ngayon, boses bingguhan. Ano to, event para sa matatanda? Pero sige, trademark mo yan. Kaya gawin mo lang. Pagpatuloy mo nang tumatak kahit konti. Nang tumatak kahit konti. Kukulangin yung kulit mo. Gumanap pakidoble, babanat-banatan at pipilitin mag-spit ang pobre, sabay sakal sa leeg. Ngayon ka mag-ipit ng boses, garantisadong madadala ka sa mga bara kung ibabato. Hindi na basta plastic bag, kundi garbage truck na yung dala ko pang sagasa sa'yo. Wala akong mapapala sa pipitsuging rapper na to na sa sariling lugar nila pamagulo, tila sa spotlight nagkukulang. Gusto mo umangat? Pangalan sa lugar nyo tumatak? Pwes na mag-standout ka ng tuluyan, magpasilid ka sa bit ko na plastic bag ng sa ilog, Pasig ka lumutang. Okay. Semifinals. May konting slip-ups si Jabo. May konting mga poses na which is, for me, sobrang importante nun. Pero, regardless, andun pa rin naman yung aggressiveness ni Jabo. Pero sa tingin ko, hindi siya ganoon ka effective. 'Di ba? Hindi siya ganoon ka effective, hindi siya ganoon ka impactful. Tumatama, pero I think it wasn't enough para mauga ang isang Jesu. So sa tingin ko, better na mapanood muna natin yung round 1 ni Jesu, saka natin pagbangkain. Pero sa tingin ko, hindi ganoon kabigat yung round 1 ni Jabo. Kumbaga, beatable yun na nakapag-set si Jabo ng standard sa unang ikot, pero hindi siya ganun kataas. So, yun nga, gaya nga sabi ko, beatable yung round na yun, and syempre, base pa rin yun. Ang magiging base pa rin natin is yung magiging round 1 ni Jesu. Kung kanino yung mas effective, mas klaro, mas tumatama. Diba? So, yun. Jesu, pakinggan natin. So, gaya na sabi ko sa inyo, punto, technical, at punto at technical yung naging baon ni Jabo dito. So, tignan natin kung may entertainment comedy si Jesu para basagin yung trip na yon, basagin yung estilo na yon. 'Di ba? Yun yung question dun eh. So, game. Yo! Halatang gusto mo magkampiyon! Bakit di ka pa umamin? Ako rin naman gustong gusto kaya hindi ka papalarin. Pero nag-iisa lang koronang bakante, kaya pagpaumanhin mo nga rin, iisa man pangarap natin, parehas man ating hangarin. Yung pangarap mo sisirain ko para matupad yung sa Motos Game! Ang ganda ng setup, no? Ikaw ang pinaka walang kwenta sa Limitless. Real talk lang para alam mo na kagad. Di ko na nga dapat sabihin yan eh. Makahalata ka na dapat.
Pampadumi ka lang sa grupo natin, dagdag basura pati kalat, di ba 5 tayo sa limitless? Guess what? May group chat kaming 4. Tama yung naririnig ninyo. Lahat kami naiinis sa'yo. Pag nagchat ka, pre, lahat kami nagti 3 minutes ago. Paano ba naman? I-chat ka ng 2:00 ng madaling araw. Di mo alam kung emergency na paaway o baka nanakawan na. Madaling-madali, tumatawag pa. Pagbukas mo ng chat, magpaparinig lang pala ng round 1 niya. Pero masaya kung umabot ka ng semis. Sa kabila ng mga balitang nabalitaan ko sa tao, na meron ka daw kinitang dalagita na yung hita merong tako. Lingid sa inyong kaalaman, may minitap tong transgender at huli niya na nalaman. Gusto sana niyang ikwiki kaso di siya ginanahan kasi yung muka kuha kay Jinky, yung katawan kuha kay Pacman. Ang ganda pa naman sana ng dalagita. Mukhang Barbing Pacquiao. Unang kita nila, umuwi siya. Naka-army cut daw. Unang kita nila, umuwi siya. Naka-army cut daw. Kaya yung libog niyang dala, naubos, dinalunasan. Kasi yung minitap niyang bakla, may buhos kinabukasan. Oh, God. Tuwa pa naman yung nanay mo kasi meron ka nang papakilala. Kaso sabi ng nanay mo, putang ina mo anak, babae sana. Papakilala mo sa mama mo, kamukha ng papa mo. Nakakahiya ka! Daig mo pa nagmamariwana! Kumuha ka ng babaeng mahinhin, wag yung nagpapalitada! Pero teka lang, di ba sa top 5 most active MCs, binibida ka ng tao? Kasi may battle ka linggo-linggo at bibihira ka matalo? Gusto nyo malaman ko paano? Gago yun. Nagagawa yun ni Gago? Simple lang. Mag-focus kayo sa battle rap at wag na wag kayo magtrabaho. Tanginang to, umalis sa call center kasi gusto maregular sa motos. Napakabuti mong ehemplo. Pinagpalit mo yung sweldo para sa bars tsaka respeto. Tas kanina, sinisita niya pa yung pagiging, yung natapilok daw ako. Tangina nito, kala ko di na i-expose. Pero okay lang din naman yon kasi MVP pa rin naman kahit ma-injury si Derrick Rose. Respeto ba gusto? Pues heto sagot ko. Parang movie lang ni Abra, sana napanood mo. Kaya sa kalsaliig gagamanginig at hindi makasabat pagsakal iaangat habang nakatingkayan para madiin pa at hanggang mangitim balat. Para mangitim balat. Utang ina mo. Para mangitim balat. Aagawin yung respeto dito sa Patimpalak. Ngayon, alam mo na agad na para sa respeto, handa akong gawin lahat. Style. Shit! Nag-choke! Nag-choke si Jesu, guys. To be honest, dapat itatabla ko yun. So, ayun, yung inaabangan kong salpukan, nakita ko naman the technical sides of the technical side of Jabo in terms of writtens, the entertainment comedy bars din syempre ni Jesu. So yun yung ina-expect ko, kaya excited ako sa battle na to. Pero hindi ito yung performance na ina-expect ko sa dalawa. Syempre mas
nag-expect ako kay Jabo ng mas malakas. Siyempre, ano na to semis na to Kay Jesu naman, nag-expect ako ng comedy, yes, na hit yun, pero walang joke sana. 'Di ba? So, 50-50 nakuha ng dalawang MC yung ine-expect ko, pero nagkaroon naman ng joke. So, okay na sana, pero nagkaroon pa ng downfall. So, supposedly tabla, kasi para sa akin, effective si Jesu in terms of his style. Si Jesu naman, si Jabo naman, effective din. 'Di ba? Sumusuntok din. Kaso, nagkaroon nga ng downfall si Jesu dahil sa nag-choke siya. So, marami sana akong gustong sabihin, pero I think obviously nakuha ni Jabo yung unang ikot dahil sa linis ng performance. Hindi mo pwedeng pagtapatan yung style nila kasi nagkaroon nga ng style clash. So, hahanap ka talaga ng kategory na pwede mong sabihin na lumamang si ganito or lumamang si ganyan. And sa tingin ko, the performance of these MC or of these artists tells kung sino yung panalo dun sa unang ikot na yun. And I'll go with Jabo sa score na 8-7. Supposedly 8 points talaga tabla, pero yun nga, nag-choke si Jesu, medyo critical yun. Although may mga stumble si Jabo, pero I think yung choke ni Jesu is parang mas mas mabigat na nakasalanan yun. 'Di ba? So ayun, Jabo 8-7. Round 2. Banat kay Jabo. Pati yung issue sa bading. Game. Hanggang ngayon, nabubuo. Tangin na kasi ni Insight Sabi ko sa bahay lang, sa Jollibee pa gusto. Battle rap daw ang sagot sa kahirapan. Ganyang mindset ba tinatatak mo? Wala kayong kama sa bahay, kaya ulam na lang pinapagpag nyo. Round 2 game! Gago. Nagdala ka dyan ng ID na fake. Kapag kumuha ka ng driver's license, may kasama ng ID tas lace. Ano yan? Gago. Ano yan? Mema business? Kung rider ka lang. Huwag kang nag-aalok ng PhilHealth. Tangina ni Kuya. Di naubusan ng hassle si Kuya, talagang garantisado yun. Pagtapos mag-deliver ang puta, mag-aabot ng application form. Ang kapal din ng mukha mo. Ano ba foundation mo, Guyabano? Sa susunod, kamao ko naman ang i-apply ko sa mukha mo. Papilap ka pa. Napupuno na ako sa'yo Hey, Motus. Fill up. Blizzard, kompleto yung rainbow sa damitan. Yan yung huling sinambit niya sa screen. Palibasa ikaw, puro long sleeve na red, blue, tas kulay green. Tangina mo, Rider! Makulit tong utak ko. Di mo basta-basta mahuhuli to. At di porkit madali kang mabubuk, mababasa mo na estilo ko. Ito, isa na namang rapper na may pa-superhero effect. Nandadamay ka, kaya mandadamay ako para alam mong masakit. Ayaw sa pandadamay, pero ganun yung tinitema. Hindi ka kasama sa solusyon. Parte ka ng problema. Isa kang paslupa, nabibihira na lang makakain. Tapos makikipagbatuhan ka ng yabang sa'kin. Tinalo ka nga ni Asma, tapos makikipag-ubusan ka ng hangin. Bakit? Si Asma, inaasar niya na nangangalakal. At least yun, patas lumaban. Teka, tulak ka ng bato, wala kang dapat iyabang repa kasi tulad ng nangangalakal sa basura ka rin nagkakapera. Kaya pagkalabit, punto, diba? Bigigit sa binatilyo pag ako kumalabit ang sambit, mag-ingat ka iho sa sunod na kalabit, baka kalabit na ng gatilyo. Kasi di ka malabong masakot at mahuli ka man. Pero wag kang humintutol, pagtulakan mo lang. Manatili ka dyan, hindi ka bagay sa ganto, mas mainam ng humasel brad. Hindi sapat yung gutom lang para mapalamon ka ng battle rap. Wag mo iasa lahat, kung para sa'yo, yan ay kusang darating. Pero wag mo sanang biguin yung umaasa sa yung supling, yung makarating ka sa flip top, yan ay mangyayari rin. Pero yung oras para sa anak mo, di mo na yun mababalik. Pero alam ko yung pakay mo, Jesu, kung ba't nandito ka't nag-iimbak. Kakaibiganin niya lahat ng sikat, tas gagawin niyang ninong sa binyag. Aray ko. Pero kung matalo ka ngayon, okay lang. Natural lang na alatin. Tutukan mo na lang, dapat tinutukan mo na lang yung anak mo kaysa maglaan ng oras sa laban natin. Dapat naghanap buhay ka na lang kasi di kita bubuhayin.
Kaya sige, round mo na. Siguraduhin mo na yung panalo matitiyak. Patawanin mo na yung mga tao habang yung anak mo umiiyak. Okay. So, still, ang approach ni Jabo dito is syempre, yung estilo niya na technical. And, ayun, same performance. Maguro mas malinis lang to kasi mas naitawid niya ng tuloy-tuloy compare sa round 1 na may mga konting stumbles, may stutter. Pero regardless, para sa akin yung aggressiveness, the intensity, and the performance itself almost the same, almost identical sa first round niya. So yun lang, wala na akong ibang sasabihin pa dito. Rounds 1 and 2 almost the same for Jabo. Kailangan makabawi ni Jesu dito. So Jesu, pakinggan natin. Yo! Sino dito may kilala kay Joes? Champion ng 1-4 na ngayon sa flip-top na bumabalandra. Siyempre, mga tol, kilala nyo din pati si Katana. Kasi yung tatalakayin ko ngayon, yung dalawang taong yun kasama, kung di mo tanda, yung ginawa mo nung laban nila, ako na mismo magpapaalala. Kasi nung laban nila, hype man ka ni Joes nung araw na yon, walang yaka. Para manalo si Joes, kulang na lang takpan mo yung bibig ni Katana. Bias na bias ka, boss. Halata nga, nakakahiya. Panay ka. Let's go, Joes! Eh si Katana pa nga nagsasalita. Mukha ka dong may sapi, kaka-react, baka di mo alam. Sumisigaw na siya ng bawi, si M-Site, nag-i-intro pa lang. May patapik-tapik ka pa sa dibdib. Panoorin nyo. Sa screen, nagip siya doon. Magsasarado na yung venue, mag-uuwian na yung tao, ganun pa rin siya ng ganun. Bakit? Kasi tropa mo si Joes. Tropa ko din yon, matagal na, di pa puto kanyang pangalan. Pero kahit tropa, walang bias, ayokong sumira na magandang laban, magre-react. Ako kapag malakas talaga binibitawan, di yung react, kanan react sa mga barang katamtaman. Bistado na yung galawan, sobrang kupal ng ugali. Pag eto yung judge, nakuyari, bias na naman, tulad dati, pag hurado siya, alam nyo na yung husga mangyayari. Pag dikit yung laban, ang iboboto niyan yung nakakausap niya palagi. Pero wala na kayo napapansin sa kanyang muka na ang cringy tignan. Ganto yung mga nagpupunas ng salamin na nandudura pag di binigyan. Mananakot pa yan! Dura o tsupa! Ina mo tuloy. Mananakot pa yan! Dura o tsupa! Ganon siya lagi, ang lala. Nabiktima niya doon si Pilos pati si Nego. Nanahimik na lang, walang kuda. Tinanong yung dalawa, dura o tsupa? Yung mga gago, naluha. Nagtaka si Nego. Siya lang daw may laway, bakit daw si... Sino ba yun? Wala! Patay tayo dyan, Jesu. Awit kay Jesu. Kahit basic na atake, putak X na to, pare. Uuwi ka ngayong malungkot na parang grade 3 na tumae. Kaya sige, asarin mo tong shades ko. Tawagin mo akong bulag ng madala. Para makita nila ako paano sa bulag, bumulag, tamamaya. Doon sa lamin ko'y partida na nga rin, di mo pa ba nahalata? Dito mo na lang kayo ako basagin, di mo pa rin yan magawa. Kaya kung round 1 pa at tuhod lang yung tama ni Ishigaki,
Ngayong round 2, balikat ulo niya naman yung aking dinali. At sa puso naman yung round 3, yan ay tiyak na mangyayari. Oo, Jabo, may rounds pa ako. I got enough for your whole body. Ayun. Another sayang moment for Jesu. Ayun talaga, tangina. Ano talaga yon? One-sided yon para kay Jabo. Kasi nakita niya naman kung gaano katagal yung choke niya doon. And sa tingin ko, yung after that choke, hindi na nakabawi si Jesu eh. 'Di ba? Wala, naging ano na yon, naging lumaylay na, 'di ba? Nakakapanginayang kasi gaya nga nasabi ko sa inyo bago tayo mag-umpisa sa review na to. Ito yung inaabangan kong battle kasi nga Style Clash, which is ayun naman yung napanood natin, Style Clash, pero hindi ganitong Style Clash. Yung malinis na performance sana. Kaso yun nga, unfortunately, Jesu nagkaroon siya ng choke sa 1 and 2. 'Di ba? Sayang, nakakapanginayang kasi yung semis din ni Jesu against Xerxes, alam ko sa pagkakatanda ko, meron din siyang hindi rin naging ganun kalinis yun eh, 'di ba? Sayang. Ay, hindi siya semis. Quarters pala, quarters. Sayang, no? Ito yung nagiging sakit ni Jesu, hindi siya nagiging consistent sa tournament. 'Di ba? So, yun, Jabo pa rin to, guys. 8 points pa rin. Kay Jesu, di ko alam kung bibigyan ko siya ng 6 or 7 eh. Pero parang masyadong mababa kasi kung bibigyan ko ng 6 nakapag-spit naman siya at effective naman yung mga jokes. Sige, 8-7 both 1 and 2. So that's 16 to 14. Round 3, deciding round, or sabihin natin for formality kasi first 2 rounds nakuha na ni Jabo. Pakinggan natin. Tingnan para kay Jabo. Para pangarap matupad, dapat lang naman ang palataya kay God. Sakto pa at natapat ako sa kaisa-isa niyang anak. Tutal ikaw si Jesu Cristo, marapat lang na sa'yo ko ibuhos lahat. At alam mo na, Brad, para sa respeto, lahat gagawin ko. Hindi mawawala gutom ko sa larong to. Kung si Jonas linuwa ng balyena, ikaw matutunaw ka sa tiyan ko. Ibang big fish na to, tong umaas ng Diyos. Halika sa pangpang, magpakita ng himala para sulit. Pagkalapit, gripuhan, balat na tuluyang mapupunit. At pagdaglawa sa labag, doon ka lang makakapaglakad sa tubig. Pustahan! Pagtapos ng semis, maglalaylo na naman siya. Mawawala, tas babalik. Si Da Vinci ka ba? Si Jesus nga wala pang second coming, tas nakakailang coming ka na? Pag yung battle rap nasa climax, tong bugok mag-a-appear. Nakakailang coming na, wala pa rin nabubuong karir. Pero sabi niya kay Cygnus, siya'y mag-flip top daw. Wow! Gumugusto. Di mo maiisip yan ng ikaw lang, kasalanan din na napili mong hukbo. Inangat ka sa pedestal, inakalang hawak niya yung mundo. Ang pinakamabisang panira sa tao ay ang puriin siya ng husto. Kaya sige, magaling ka. Technical talaga. Sige, magaling ka. Talagang pang flip top na. Kaso galit si Arik sa naka-shades. K-ram ka. Siya na daw magcha-champion eh. Ang kulit din ng bungo mo. Ano ka, si Raulo? Pues yung prediction makikairam kasi di magtutugma yung ending. Gago! Gets yun na siguro yung punto. Di na kailangan ng mahabang pasakalye. Na kung umaasa ka lang sa tugma, eh madali ka lang mababali. Na mamag-asa pa tong aspak na makatagos. Kaso kulang ka sa XP, di ka makakaarok. Dat sa pedestal ka bumitaw. Hindi ka ready sa ganto. Mas may pag-asa ka sa 1-up. Ibang level na to. Tong pesting bano. Ako pati testingin mo. Eh kung hindi dahil sa akin, wala kang grupo na re-repinin mo. Real talk. Kasi ikaw yung lumapit sa amin ni Prince para bumuo ng sirkulo. Di mo kasi kaya sarili mo, yan ay agarang nabisto ko. Pero di ka nakasabay sa galaw ng mga lihiti mo. Nakakatawa na si Jesu Cristo ay walang mapasunod na disipulo. Kasi kailangan mo ng kagrupo. Si Prince, pinasok naman. Punto, Di no? mo kasi kaya nang wala kang sinasandalan. Na kapag nawawala, nadadapa, ibabangon ka ganyan. Kaso matagal na kitang pinaplastic, itatapon ka na lang. Kaya rekta na sa finals!
Ito'y ready lagi. May isa pa akong plastic bag. I got enough. Ibahin natin yung tagpo. Akin ang kampyonato. Garantisado ako. Kukunin ko yung para sa akin. Nego J, kunin mo yung para sa'yo. Tang ina. Ulit. Tang ina, lupit nun. Ka na lang. Kaya rekta na sa Ayos yun. Ito'y ready lagi. May isa pa akong plastic bag. I got enough. Ibahin natin yung tagpo. Akin ang kampyonato. Garantisado ako. Kukunin ko yung para sa akin. Nego J, kunin mo yung para sa'yo. Tang ina. Woo! Tang inang enter yan. Yun yung nagdala eh. Ang sarap ulitin doon. Sorry pero ulit-ulitin ko yan. Ito'y ready lagi. May isa pa akong plastic bag. I got enough. Ibahin natin yung tagpo. Akin ang kampyonato. Garantisado ako. Kukunin ko yung para sa akin. Nego J, kunin mo yung para Tang ina, lupit nun. Actually, yung malupit doon, alam nyo kung ano, yung kung paano niya binitawan yun sa harap ni Nego G. Di ba? Iba yung kumpiyansa niya doon sa part na yun, sa part ng ender na yun. Grabe yung kumpiyansa ni Jabo sa ano na yun, sa ender na yun, kung paano niya ni-spit yun. Props, yun yung pinakamalakas na linya, pero hindi tumama kay Jesu, no? Pero still best line for this round. Consistent approach for Jabo all 3 rounds, pero I think may mas malakas pang Jabo dito, and sana makita natin yon sa finals against Nego G. 'Di ba? So yun lang, wala na akong ibang i-add pa. Sa tingin ko, nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin, and medyo nakulangan lang ako sa performance ni Jabo, sorry. Medyo nakulangan lang ako. Yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, feeling ko may mas malakas na Jabo pa, and sana makita natin yun sa finals. Tapos, yung technicalities, yung mga bars ni Jabo, andun pa rin. Yung punto, 'di ba? Kita niyo yung narinig niyo yung mga punto ni Jabo, tumatama eh. Effective eh. Pero still kulang sa impact, kulang sa basta may mga kulang, may mga gusto kong marinig kay Jabo, pero hindi ko siya narinig dito. Mas naririnig ko pa sa mga past battles niya, pero hindi ko siya ma-pinpoint kung ano eh. Alam na ni Jabo 'yon kung ano, 'di ba? And I am hoping na makita natin yung perfect style ni Jabo, especially against Nego G. 'Di ba? So yun lang. Jesu, pakinggan natin. Yo! Naalala mo to? Kaya shoutout sa mga ninuno mo na pinahirapan ng mga ninuno ko. Tang inang hapon to, ang sakit magsalita. Dinadamay mo pa rin mga ninuno namin, ando na nga sila sa kabila. Sinakop nyo na nga. Sana magigets mo, brother. Pagpahingahin mo na sila, wag mo nang i-reference sa battle. Yun ay yun ay kahapon na bungungot, dapat mo na alamin. Yun ay bangungot na kahapon, dapat mo na alamin. Kasi kung nandito kasi pa yun ay bang sorry. Wala na, nag-blackout si Jesu dun. Sayang. Yun, all 3 rounds. Malinaw naman. Alam maging debatable pa tong battle na to. So malinaw. Jabo, all 3 rounds. So 8 points for Jabo. So that's 24. Kay Jesu naman 776, and that's 20. Tama ba? Tama, no? Tama ba? 7, 14, 6.
20. So, 24-20, all 3 rounds, Jabo. Papahabain pa ba natin? Kitang-kita naman, hindi naman siya ganun ka-debatable. Kitang-kita, lamang na lamang si Jabo dito in terms of, syempre, linis ng performance. 'Di ba? Tsaka sa punto. Nawala si Jesu, sayang. Motos Batting League, Ambush 8. Gusto ko magpasalamat along aga. Siyempre gusto ko magpasalamat sa mga suot ko, Crown Manila, sa lahat ng mga troops. 5 rito. Magingay pa ito. Boto ng Urado mag-a-advance sa finals. Malinaw naman. 5-0 magingay para kay Jabo. Shoutouts kay Jess. Yo, Jesu. Yeah, kita-kits tayo sa susunod. Ayun. Mirage, binoto ko si Jabo. Round 1, dikit lang pero lamang ng konti si Jabo talaga. Round 2, para sa akin, ang ganda nung pahitan dun eh. Style clash, pero mas nagustuhan ko yung kay Jesu. Although, dikit lang naman din. Pero round 3, malinaw na, parang binigay na ni Jesu yung laban eh. So, round 1, tawag na, basta, Jabo. Yo, Vanguard. Shoutout Trap Friends sa Triangle. Yung round 1, ibibigay ko kay Jabo. Kita naman natin yung position ng ginagawa. Then yung round 2, lumamang na lang konti si Jesu. Konti. Epekto yung mga jokes niya laban kay Jabo. Then sa round 3, kita naman natin na nang dapat usapan, Jabo. Ako last na Maribel Padaan. Round 1 and 2, sa punchline counts, tingin ko tikit lang. Pero mas yung performance ni Jabo mas pang semis talaga. Plus yung mga choke ni Jesu, malaking bagay para mabawasan yung puntos niya. Then round 3 tuluyan nang nawala si Jesu kasi Jabo mas lumakas pa siya lalo. So all 3 rounds ako Jabo. Yan, Casper. Binoto ko si Jabo. Ganda rin sa yung mga ni Jesu, kaso yun, talagang choke. Siguro na rin. Dahil na rin sa biyahe, pati naghahabol siya, late siya. Deserve niya na din siguro yun. Joke lang. Siyempre, mag-assume natin na magandang semis, pero yun. Sayang lang kung nabigay sana nila yun. Props pa rin kay Jesu. Congrats kay Jabo. Yeah. Yun, Jericho. All 3 rounds binigay ko kay Jabo. Kitang-kita naman. Round 2 pero dikit lang. Lumang na Jabo ng konti. Sa round 2, ganun din. Pero sa round 3 nag-choke mo siya. Parang napagod siya sa biyahe. Kaya all 3 rounds. Yun. So, ganun lang. Sayang. Sobrang sayang. Kasi yun nga, gaya na sabi ko sa inyo, inaabangan ko tong battle na to. Pero ganun pa yung naging outcome or yung result ng battle. Pero bawi na lang siguro sa susunod. And syempre kay Jabo, kailangan niya ng mas maayos na performance. Kasi nego na yung kalaban. Diba? Hindi ganun katali. Hindi magiging ganun kadali yung nakalaban si Nego G. Alam naman natin lahat yun. Diba? Syempre alam din ni Jabo yan. Kailangan niya na maging perfect na kailangan ni Jabo ng perfect performance, perfect references, perfect angles, lahat. 'Di ba? Then ayun, congrats sa dalawang MC, pero yung kabilang bracket, yung Negoji versus Dre Professor, hindi ko alam kung kailan natin ma-review, pero syempre right after this, diba, na sa pagkakalam ko Tuesday ma-upload to, syempre Wednesday ma-upload na yon. Pero pahinga muna ako ngayon, tignan ko kung kailan ko masusundan tong review na to. So yun, kita-kits sa next na battle review mga kumag. Peace out.